Ohayo gozaimasu minasang. Today is Monday, but there's no worry kasi nga day off na naman natin. By the way, ako nga pala si Joel TITP dito sa Japan. At ngayon nga nakikita nyo kumakain tayo ng McDo. Bali kahapon yan, linggo. So, nangyari nga kahapon, may trabaho tayo. Pero maaga tayo pinauwi, alas 3 lang. Kasi nga, maaga rin naman tayo pumasok, mga alas 6. So, yun, kinagabihan, binisita ko nga itong mga tropa ko dahil na-miss ko rin sila. Ilang linggo rin akong may pasok at hindi ko sila nakasama. Kaya yun, gala tayo. Pupo tayo ng itik, binigyan tayo itik, 3 peraso. Itik ng Japan. Makulo lang ang tubig kasi. Kapain na natin siya. Bigyan ng boss natin yun. Binaril yata nila. So bali yun nga, kauwi lang natin galing sa trabaho niyan. At yun, binigyan tayo na makakain natin. Bali tagi-isa kami dyan, kaya pinagtulong-tulungan na rin nalaga namin linisin yan. Nakakatuwa nga lang guys kasi ang dami nag-sink in sa akin na alaala lalo na nung high school ako kasi marami kaming alagang pato sa mga hindi nakakaalam. Mahilig kasi mag-alaga rin ng tatay ko dati. At yung kapag natitripan ko, nagluluto ako noon kaya natuto rin ako magkatay niyan talaga. Bali yun, shoutout nga sa tatay ko kasi ang dami ko natutunan talaga sa kanya. Isa na rin yan yung magkatay niyan pero hindi po talaga ako matadero. Marunong lang ako magkatay ng manok, itik or pato. Kasi nga laking mahirap, ayun, maraming natutulong aral sa buhay, di ba? At yun, hanggang ngayon baon natin yan, hindi natin nakakalimutan yung mga yan. So bali yun nga, hindi ko na sana kukunin yung ulo niya kasi hindi naman ako mahilig kumain yan, lalo na yung paa niyan. Gusto nga daw ng senpai natin, kaya kahit kinatay ko na siya, bibigay ko na lang sa kanya. Sa akin na lang yung laman, tsaka yung mga ibang parting laman ng loob. Naalala ko tuloy bigla si Wilmar Cunanan, shoutout sa'yo pare, ingat ka dyan sa Europe. Naalala ko, pagpasok namin sa bahay nun, bigla kaming hinabol ng isang matapang na pato namin, Barao. Yun nga, pinagtutuka kami sa sobrang visit ko. Kinatay ko, tuwan-tuwa naman talaga si Ambo kasi nag-food trip kami. Kaya shoutout sa mga tropa kong solid nung high school. Kilala nyo na kung sino kayo, hindi ko na kayo babanggitin ng isa-isa. Kung sino yung mga naging tambay ng bahay, malamang kayo yun. Nung kabataan ko nga guys, ay kabataan talaga yun, no? Bali marami talaga ako kaibigan o sabihin na natin friendly din talaga ako. Pero sa unang tingin niya, yun mukha talaga ako masamang tao at lagi ako nakasibangot. Pero mabait talaga tayo sa mga hindi nakakaalam dyan. Mukha lang tayong mga agat pero hindi pa naman. Kaya pa naman tiisin. So bali mabalik nga tayo dito sa pinaggagawa natin, no. Sinunog na nga natin yung mga maliliit na balahibo niya para pag kinatay natin wala nang problema at mahugasan na natin. Para basic na lang siya pag niluto, di ba? Malinis na siya. Ayoko kasi may tira-tirang balahibo. Masyado ako maarte pagdating dyan sa pagkakatay ng pato or itik. Kung maaaring walang balahibo matitira, wala talaga. Pero kung papapiliin nyo nga talaga ako guys na kung ano mas masarap kung pato ba or itik, dun tayo sa pato. Kasi itong itik, di ko trip to. Masyado matatalim yung mga nito mga buto nito Kaya mag-iingat ka kapag kakain ka nito. Lalo na kung isa ka sa tirador ng pulutan, yung subo ka lang ng subo para kang buhaya. Malamang sugat-sugat yung loob ng bibig mo at pag minalas-malas ka pa, itutuhog pa sa lalamunan mo yun. Pero joke lang, baka masaktan ka naman ha. So fast forward nga guys at bali Biyernes na nito at ito nga nagbabike tayo papunta sa ating trabaho at medyo ninamnam muna natin ang kapaligiran kasi nga napaka-presko talaga dito at ang ganda sa mata kahit mga puno lang yan na-appreciate natin yung kapaligiran, di ba? Parang stress reliever ko na rin to kahit na mag-isa ako nagbabike dyan. Diba? Sarap kasi sa pakiramdam. Sobrang kalmado ng paligid. Tapos isa pa, marami tayong alaala sa Cowen na to or park. Kasi nga kung babaybayin mo tong isang mahabang daan na to, sa pinakadulo nito, dun mo makikita yung court na pinaglalaruan namin. Half court lang siya pero marami masasaya nangyari dyan. So yun nga, wala na kasi mga tropa ang Pilipino. At meron naman dito yun sila Kuya Jason. Shoutout nga pala kay Jason Sia. Miss ko na kayo kalaro guys. Bali simula pumasok nga itong autumn, yun nga, di na kami ganong nagkikita-kita at di na kami nakakapaglaro. Pero panigurado ako aktibo pa rin sa paglalaro yung mga nandito pa sa Ibaraki kasi nga mga adik talaga sa basketball yun Sabihin na lang natin sigurong ako yung nabisi kaya pasensya na kapag may oras ako dadayo ako sa inyo. Konnichiwa guys. Dito nga tayo ngayon sa hospital. Bali ang oras natin ngayon is 2:20. So, bali wala nga tayong pasok ng araw na to. Ano ngayon
Webes. Biyernes pala. So ayun nga, kung tatanungin niya kung ba't ako nandito sa hospital. Ganito kasi yan. Nag-report ako sa boss ko kaninang umaga. Sabi ko magpapacheck up ako ng Sabado. Sabi niya sa akin hindi pwede. Kasi nga daw, meron kaming trabaho na malaki. At baka pati linggo may pasok kami. So sabi niya, umuwi ka na ngayon. Dahil nagpunta na ako sa work kanina maaga. Pinauwi niya ako kasi nga ganito. In the past few days, bukod sa malamig, nagtataka ako kung bakit tuwing sisinga ako may kasamang dugo. Alam nyo na, trentahin. Na tayo, lapitin na tayo ng mga sakit eh. Bali dito sa hospital na to, nanggaling na rin ako dito noong nakaraan kasi nga, pina-check up ko yung pa ako, akala ko may pilay dahil nalaglag ako doon sa niligiban natin bahay. So yun, to make the long story short, papacheck up natin yung ilong natin, baka mamaya kung maganda yung inaagapan kaysa yung lumala pa, di ba? So yun, mamaya na lang guys, update ko ulit kaya. So ayun guys, nandito na nga tayo sa loob ng hospital. At syempre pag magpupunta ka rito, kailangan dala mo yan ng Okensya card. Ito yun. Bukod dito sa Okensya card, kailangan dala mo yan, consultation card mo ng hospital na pinuntahan mo. So ito yung natin, consultation card natin dito sa hospital na ito. So yun, pacheck muna natin yung ilong natin at baka mamaya may dinosaur na sa loob nito. Sobrang laki dinudugo na ilong natin. So yun, mamaya guys, update ko na lang kayo. So yun nga, advice sa akin ng doktor dito is magpa-check muna daw ako ng dugo kasi nga baka daw anemic ako. At parang kinabahan naman ako sa part na yun, sabi ko. Napadasal tuloy ako bigla pero wag naman sana, di ba? Kasi medyo mahirap yung sakit na yun pag nagkataon. So ayun nga, kinuha na tayo dugo dyan ni ate, isang balde ate yung kinuha niya dyan. Bali hindi ko na na-videohan yung mismo pag-check up sa ilong natin guys kasi nga hindi pwedeng cellphone sa loob nun eh. Kaya ayun, pagtapos na ito nakuha na tayong dugo, dumiretso na nga tayo ron at nilapatan naman tayo ng mga gamot. So yun nga, na-find out na meron tayong sinus. At nairita yung ilong natin sa kakasinga natin ng malakas at yun medyo nagkaroon nga ng sugat na bahagya. Pero bigyan naman tayo ng mga gamot para maghilom yun at hindi na lumala yung nararamdaman natin. So hindi na tayo dapat pang mag-alala. Kaya dapat guys, kung may nararamdaman kayo, lalo't mag-isa lang kayo, especially nandito kayo sa ibang bansa, huwag kayong matakot magpakonsulta. Baling malaman yung may sakit kayo, at least makakapagpagamot kayo at dito accessible naman lahat ng hospital dito, di ba? Dumiretso na nga tayo sa butika at binili na natin yung mga kailangan natin yung gamot. So gumastos nga tayong 5,000 yen. At fast forward, kinabukasan ito, trabaho na naman tayo, dito na naman tayo sa kalsada at kasama nga natin ang Misaki. Bali naglokohan nga lang kami dyan hanggang alas 3, wala namang ganong ginawa, ayahay lang tayo. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman kasi laging bugbugan dito. Tsambahan na lang talaga. Pero huwag kang magpapakita pumipetiks. Gagalingan mo rin para hindi ka masisigawan, di ba? Mahirap na. Mahanapan ka pa ng butas. Ay, so ayan guys, kantuan lang tayo sandali. Bali galing ako sa kaibigan kong Pinay. Na siya rito eh. Presidente na siya rito. Bali, may asawa siyang Hapon. Tapos may dalawa siyang anak na lalaki. Yung isa kay Dara ko, yung isa mas matanda sa akin. Oras na ba? Bali, 5:15 pa lang ngayon, madilim lang. Mabilis magdilim dito. Pagka autumn, tsaka winter. Yun nga. Nagtatrabaho kasi yung si ate sa sa parang production ng mga isda, parang ganun. Tapos yun, tuwing nga siya, nag-uwi siya ng isda, binibigyan niya ako. Bali, ang layo ng bahay niya sa apartment ko, mga lang, 25 minutes. So yun nga, napagod tayo, ay bumili muna tayong tubig dito. Sabado ngayon, no? Umuwi kasi kami ng maaga, alas 3 lang. Natapos agad kami sa trabaho. Tapos yun nga, nagpahinga lang ako saglit, naglaba ako. So yun, pumunta na ako. Lalo binigyan niya ako ng isda. 4 na isda yun. Sakto, lang din yun.
makakatipid din tayo, di ba? Hindi na tayo bibili sa supa. Kasi mahal din ang isda sa supa, ano. Isang piraso na ganyan kalaki, ano. 250 yen din. Ayun, laking tipid din natin yan. Ulam natin ng ilang araw din yan, di ba? So yun, nagpahinga lang ako ng konti. Uwi na rin ako. Bukas may pasok tayo, linggo. Parang ilang linggo na ba meron? 3 beses na yata akong pumasok ng linggo. Kapaldo tayo nito. So yun guys, uwi na ako at medyo mahaba-haba pa yung babiking ko. Siguro mga ano pa, 15 minutes pa. Binumbang tayo na uwi kasi tayo. So ayun guys, nakauwi na tayo. So ito yung binigay sa ating isda na kaibigan natin. Yan, ang dami nito. Pakita ko sa inyo mamaya. Nag-yellow pa eh. Paano yun natin? Dami! Hindi ko alam mga pangalan na ito pero mga parang ano to. Ay, meron pang ano. Ang tawag dito. Gulyasan. Sarap. Hindi lang natin. Dilinisin natin siya kasi hindi pa ito nalinis. Pero pauwi niya lang daw ito lalim sa trabaho. Tipid tayo guys. Dami nito. Naklasang isda to. Ito may gulyasan sa ibabaw. Nagyayelo po. Putulo eh. Kung magpakita sa inyo ito. Hey! Isa ito ibang isda. May mahaba yung uso. Hindi ko na pangalan nito eh. May comment nyo na lang kung anong pangalan nito. So yun nga, pinalambot ko lang ng konti yan at nilinisan ko na rin, tinanggalan ko na ng bituka at tasang para maitabi na natin sa rep. At yung iba, kinabukasan maibigay naman natin sa mga tropa natin si Joshua at si Evan para matikim din sila, di ba? Pag binigyan tayo ng blessing, kinishare din natin yan, hindi tayo madamot, di ba? So yun nga, bali ang trip ko talaga lutuin ngayon is tinola kasi nga nakabili ako ng ano bang tawag dyan, nakalimutan ko tuloy. Sayote. Sa supermarket kasi dito sa Japan, wala kang makitang sayote. O baka sa iba siguro meron na. Baka sabihin nyo naman, nagmamagaling ako. Nakabili nga tayo ng sayote. 2 peraso lang, 600 yen. So yun, nilabanan ko na kasi namiss ko na rin kumain ng sayote. Tsaka talagang masarap na partner yan sa tinola. Masarap nga sana ito kung may dahon pa tayo ng sili or malunggay. Kaya lang wala eh. So pinagtiyagaan na lang natin yung spinach. Pwede na yun. Kinisagisa ko nga lang yan dyan at nag-ala Chef Boy Logro na ako. Ay, negro pala ako. Hindi pala ako si Logro. So yun, naluto na natin yung tinola natin at maya kakain na rin tayo nyan. So guys, ano pang gagawin? Itadakimasu. Sigurado bugbugan na naman sa kain to. Mapaparami yung kanin natin kasi paborito din natin itong tinola. Tapos meron kang patis na may sili. So fast forward ulit guys. So sobra na yata tayo sa fast forward. Linggo na nga ngayon at sinundo tayo sa apartment natin para magtrabaho. Siyempre maghanap buhay ulit tayo. Kailangan kahit lang na kahit para yung mama agad tayo, di ba? Okay, gozaimasu minasan. Bali linggo nga ngayon. Maaga yung trabaho natin. Sinundo tayo mga 6:50 ng umaga. Pero dumaan muna kami dito sa konbini kasi hindi pa nagsipag-almusal ko mga kasama ko. Kaya ako nasabihan na ako agabi na maaga daw yung pasok. Kaya maaga tayo ginising, mga 5 tayo. Prepare na tayo. Tapos yun, baka na tayo. Bali yung gemba namin ngayon. Dito lang din sa malapit, mga 10 minutes lang siguro. Ayun, kailangan tayo maggambari para, di ba, makausad tayo ng maayos dito sa Japan. So ayun, mamaya lang guys, papakita ko sa inyo yung bago nating gemba. Nagigiba na naman tayo ng bahay nito. Batan eh. So bali yun guys, sa 10 minutong biyahe narating na nga natin itong gemba natin. At ang gigibain nga natin ngayon, ito, production ng isda. So napapaisip nga ako dito guys, baka dito rin nagtatrabaho si Ate Mariano yung nagbibigay sa atin ng isda. So naging malansa nga yung labanan dyan guys. No? Hindi, joke lang. Medyo mabaho talaga yung amoy dyan sa loob kasi nga puro isda talaga rito. Yun nga, giniba namin yung dingding dyan.
Pero dahil may dala naman ako mask at respirator, yun, okay lang. So bali hanggang dito na nga lang yung kwentuhan natin guys. Salamat sa panonood nyo at sana supportahan yung mga vlog natin. Pakishare na rin kung may pagkakataon, no. Salamat. Bali ito nga palang agency natin at andito na rin ang ating school. Andito na rin ang mga taong kailangan yung hanapin para makapunta kayo dito sa Japan. Chikay made, sayonara, sostigo, sityo, arigato gozaimashita.